So yan po, maligayang panonood po ulit at welcome ulit sa ating panibagong pag-share ng ating kaalaman. Yan, ito po ay isang cut-out dito. Supply po yan galing sa poste papunta ng ating transformer. Kasi po ay meron tayong preventive maintenance ng ating transformer. Yan, ito ang supply natin ay 23 kilovolts at dito yan nagte-testing po ng transformer oil. Yan kung pasado pa ba, yan meron silang machine na ginagamit. Ito po ay na contractor po natin ito, third party contractor. So before pinerform o ginawa yung ating preventive maintenance sa ating transformer, yun nga kanina ay inopen na po yung bali dalawa po yung cutout natin sa poste at saka yung sa loob ng ating factory o yung ating planta dito. So yung nakita nyo kanina yung cutout, naka-closed pa yon kasi nga yung sa poste lang na side ay yung inopen ng ating power provider. So dito yan nagte-testing po ng oil yan. So bali 5 times po nilang tinest yon yung oil kung pasado ba siya. At syempre meron pong mga devices na ginamit para po sa pagtetest ng ating transformer. Yan, isa na po dyan yung ating insulation resistance tester. Pati yung meron din po transformer turns ratio test at saka dielectric loss test. So yan dito tinanggal muna yung connection dyan para sa load side at saka sa line side. Tapos syempre bago po pinerform yon, since na-open na yung cutout mula sa poste, double check muna. So multi-tester kung meron pa bang voltahe o wala na talaga. Para po safe na safe po yung paggawa natin. Kasi nga lalo na nito, at ito ay high voltage 23 kilovolt po ito. Pagkatapos na pong matest at na double check na wala na talagang voltahe ay tapos na short din po yung mga linya o dinischarge. Yan, short po yon, line 1, line to line saka line to ground at line to neutral. So na short po yun isa-isa at dinischarge. Tsaka dito kinabitan na po ng ating mga testing equipment. Yan, gaya nung nabanggit ko kanina. Yan, marami pong testing equipment yung ating mga contractor dito para masiguro po yung quality, kung talaga pang pasado pa yung ating transformer para sa ating power supply sa loob ng ating factory. So yan, makita nyo dyan, ito ang ating line side dyan. Yan sa ating transformer. Tapos yung sa itaas naman nun, yung ating load side. Ito nga pala yung kable na ginamit. Yan, mula yan sa ating cut out doon sa ating high voltage room. Papunta po yan dito sa ating transformer input. Yan, ito yung sa input natin. Yung tatlong yan. Tapos dito naman yung ating sa load side. Yung merong bus bars dito. Tapos yan merong flexible doon sa taas. Yun na yung papunta sa ating mga bus ducts. Papunta na yon sa ating mga electrical rooms. At saka MDPs o yung main distribution panel. So yan yung mga iba't ibang devices na ginagamit. Meron tayong insulation resistance tester. Yan, dielectric loss tester. Meron din silang turns ratio tester at saka siyempre yung equipment para sa oil quality testing. Yan, meron din ditong surge arrester, yan yung kulay itim. Connected po yan dito sa ating grounding cable. So yan dito, iniisa-isa na po yung ating pagtetest ng insulation resistance. So yan, na jumper po yung line 1, line 2 at line 3 sa ating line side. Tapos syempre yung ground terminal sa ating body ground. Dito ito yung reading niya, 605 meg ohms. Yan, tumataas pa yan. Bali yung testing na ginawa is 10 minutes po yung
pagre-reading nito. So dito nasa 7 minutes na siya. So yan. Bawat testing ng ating insulation resistance ay 10 minutes po yung timing. So dito naman sa line side. So ito insulation resistance din to. Line side and load side. Yan, isa-isa po yan. Yan, pati dito. Yan, jumper ulit yan at nilagyan ng ating tester. Tapos, siyempre, yung mga parameters, kailangan din i-record yan. Yan, may mga gauge dyan. Kailangan na sakto yan sa ating range. Kapag energize ng ating transformer. So yan, tinig din yan yung mga bolt tightening at saka cleaning, syempre dapat malinis din, especially yung mga alikabok at saka mga metal debris. At dito hinigpitan na ulit yan, tapos nilagyan nila ng tagging. Dito nilagyan din nila ng lubricant. Ito yung high voltage natin, 23 kilovolt, galing po yan ng poste yan. So yan yung ating connector. So pagkatapos po niyan, yung tatlo ay final push pa yan para masiguro yung kanyang contact. Yan, ito yung ginamit na lubricant. Yan. Tapos kinabit na rin yung ating surge arrestor. Yan yung tatlong maitim na may kulay dilaw na band sa kabila. Para yan sa ating grounding system. Tapos dito yung ating load side. Yan, yun yung neutral natin. Naka-couple lang yan sa ating ground. Yan, ito ay Y connected. Yan, ito naman sa ating load side. Yan, sa secondary na to. Load side to. Tapos dito yung high voltage, 23 kilovolt. Yan, so sa mga may katanungan po, pwede ko yung mag-message sa ating pwede sa ating FB page o kaya comment lang po kayo sa baba. At meron din tayong, siyempre may mga playlist tayo dyan sa mga motor controls, electrical wirings at saka mga DIYs na pwedeng gawin yung guide sa inyong tahanan o sa pang personal o kaya sa trabaho. Yan, ito yung kanina, ito yung gamit na high voltage na kable. 23 kilovolt po yung ating supply dito, at yung kable na yan ay meron siyang maximum capacity rating of 25 kilovolt. Yan. So yan, comment lang po kayo sa mga may makatanungan. Maraming salamat po ulit sa panonood.